Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist Church versus Born Again Church Oneness mga kapatid. Ang ating topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa ang OSAS version ni MJ Fernando Camacho Jr., ang biblical at tama. So, affirmative natin syempre si Fernando Camacho ng SDA, negative naman si Pastor Mark Umbao ng Born Again Oneness mga kapatid. Sa ating setup ng debate, yung ating standard has set up yung 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minutes na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, ang ating limit sa pagsagot, yung 20 seconds na pagsagot sa lahat ng question. Yung rule number 2 natin, yung close-ended question or categorical question, dapat sumagot muna tayo, mamili muna tayo bago tayo mag-explain ng 20 seconds. Rule number 3 natin, yung 10 seconds explanation rule. Kung hindi nyo masagot,
ng diretso ang tanong or wala doon ang sagot nyo sa pagpipilian. Pwede kayong gumamit ng 10 seconds. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag na katunggali, pero kung sumasagot naman siya, pwede pa yan mga kapatid, as long as sumasagot naman kahit hindi nilatag. At kung sinasabi niya na hindi ko pa nilatag yan, i-automatic next question ko yan, pero sa rebuttal doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, 2 warning galing sa akin, may disiplina yan. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, yung no insult sa physical appearance, kasama doon yung mga pagmumura na alam natin kahit pwede ito sa inyong mga iglesia. Rule number 9, no challenge question. Rule number 10, pwede kayong magtanong ng sensitive question or personal question. Rule number 11, 7 minutes disconnection time limit. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito. Rule number 13, bilang moderator, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon, o iba pang epekto dulot ng debate na ito. By the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po isang Catholic at ilang taon na din ako nagmo-moderate online mga kapatid. At ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Your Honor. Sumasang-ayon po sa lahat ng inyo pong nabanggit. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes po, Mr. Moderator. Sangayon po. Okay, so yun yung ating kumpirmasyon mga kapatid. So before natin start ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience sa mga hindi nakakakilala. Syempre, konting kwento kung paano ba nagsimula ang pag-uusap na ito. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Opo, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Master God Fernando B. Camacho Jr., isa pong maliit na kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Nabuo po ang usaping ito dahil po sa pangmagkaibigang lambingan. Ganyan lang naman kaming mga apologist. At ngayon magaganap ang aming sport boxing, dito lamang po yan sa ring. At syempre, iginagalang natin ang ating magiging kausap ngayon, si Pastor Mark Umbaw, at siyempre ang ating pong moderator sa lahat ng kanyang magiging pasya. At magandang gabi sa ating pong mga nasa comment section, kapatid na Rasya. Siyempre, yung ating tututol naman at paano niya tinanggap ang paksang ito. Pakilala ka kapatid. Hello po. Okay. Malinaw po ba, Bro Rasha? Malinaw po? Okay. Mapagpalang gabi sa lahat. Una po sa ating nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, no? Ako po si Mark Umbaw sa panig ng One is Born Again. Nabuo itong aming debate dahil sa ang totoo niyan, si Bro Rasha talaga ang gusto ko makadebate. Kaya sabi ko, Bro Rasha, napan na lang niya ako pwedeng maging makadebate sa gayang topic para kung kahit paano matulungan ko yung mga may mga ganong maling pagkaunawa pagdating sa aral ng OSAS. Kaya nagpapasalamat ako sa ating katunggali na si Bro Camacho at pinagbigyan niya ako sa aking imbitasyon na magkaroon kami ng talakayan patungkol sa OSAS. Yun lang po. Maraming salamat.
Okay mga kapatid, so kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon mga kapatid. Saan man kayo nanonood ngayon. At syempre, huwag kayo mahiya mag-comment dyan mga kapatid dahil babasahin natin yan pagkatapos ng cross-examination. Ayan. So, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative. Pero bago yan, Brother Camacho, merong parang tumutunog bro na parang nag-charge. Hindi ko alam kung Ganon? O baka siyang nag... grounded. Hello, ito okay na ba? Meron, grounded siya. Grounded ano? Ganon. Ano kaya? Patay tayo dyan. Wala akong ibang Yan. Yan na lang. Yan. Okay na yan. Okay. Okay. So 10 minutes bro, your time starts now. Okay, isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ito naman po ay mag-uusap ang dalawang magkaibigang maglalambingan ngayon sa entablado ng kapatid na Russia. No? Dito po sa paksang ang OSAS version ni Master Guide Fernando B. Camacho Jr., ang biblical at tama. Ano po? Yan. Bago ako tuluyang pumalaot mga kaibigan, mga kapatid, ay nais ko munang maunawaan po ninyo na ang paksa po na ito ay isa ko lamang personal na bersyon. Ito po ay mula pa noong ikasyam na taon na po ang nagdaan. At ito'y muling nabuksan doon sa programang Ayon sa Kasulatan. Samantalang kami ay nasa studio sa panel discussion. Bilang disclaimer, ngayong 2026, gusto ko maunawaan po ninyo, ang kabuuang iglesia po ng Seventh-day Adventist Church ay wala pong kinalaman sa aking personal na bersyon. Ang OSAS version po ng inyong malit na lingkod ay ibang-iba po sa OSAS ng Baptist. Ibang-iba ito sa sinumang kapareho ng paniniwala ng OSAS Baptist. Katulad halimbawa ng kay Pastor Mark Umbaw. Kaya ako po ay buong pusong naniniwala na ang OSAS version ko na ititindig ngayon ang siyang biblical at ito ang tama kung ito ay ikukumpara sa lahat ng aking mga nabanggit na may mga OSAS doctrine din. Yan. Ngayon, ako po ay tuluyan ng papalaot. Meron po akong inihandang 4 na poste. 4 na haligi. Alin-alin po ito? Yan. Ito po ang 4 na poste na akin pong ititindig ngayon. Una, ang biblical at tamang OSAS ay ang kupo lamang para doon sa mga nananatili sa pananampalataya. Take note ha? Sa mga nananatili sa pananampalataya hanggang unang poste sa huling hininga ng kanyang buhay. Pangalawang poste, nananatili sa pananampalataya hanggang sila'y kunin ng Diyos sa kanyang presensya. Ikatlong poste, nananatili ang isang mananampalataya hanggang sa dumating ang second coming. Pang-4, nananatili sa pananampalataya ang isang tao hanggang sa siya mapasama sa loob ng tinatawag na close of probation o pagsasara ng pinto ng awa. Talakayin natin ang unang bahagi o unang poste. Siyempre, bilang negative po, dapat ay matutulan po niya lahat ng aking ipupundar ngayon dahil ang paksa, yung OSAS version ko, ang biblical at tama.
Sa debate pong ito ngayong gabi, nais ko pong itanim sa inyo pong mga isipan ng magiging laban po ng inyong malit na lingkod kontra sa negative, ay wala pong katalo-talo. Sapagkat kailanman sa kabuuan ng aking magiging latag ngayon mula unang poste hanggang sa ika-4 na poste, naniniwala akong hindi ito kayang tutulan, hindi ito kayang gibain ng negative side. Kaya sa bawat tinig ng katotohanan na akin pong isasalaysay ngayon tungkol sa paksang ito, sa kabila nito isisikapin ko naman na mapaamin ang negative side na ang aking mga itatayong poste ay pawang biblikal at ito ay tama. Kaya nga sa pauna kong pahayag, tinitiyak ko po sa gabing ito na walang bahid o anino ng pagkatalo ang aking pong panig. Tandaan po ninyo, ulitin ko, sa iba't ibang mga debate, ang tungkulin po lamang ng negative ay gibain lahat ng aking mga itatayong poste. Sapagkat kapag hindi ito giniba, ang affirmative ay nananatiling affirmative at siya'y nakatayo. Pero kung ito'y magigiba niya lahat, saka lang niya maninigate ang atin pong mga poste. Bueno, puntahan natin ang unang poste. Ang biblikal at tamang osas ay angkop lamang para sa mga nananatili sa pananampalataya hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Ibig sabihin, sa patiunan ng kanyang pananampalataya, hindi siya tatalikod sa pananampalataya, siya'y magpapatuloy hanggang huling hininga ng kanyang pong buhay. Ano ang katunayan mula sa banal na kasulatan na may ganito talagang pahayag ang Biblia? Dito sa Kapitulo 6, talatang 9 ng Heneses, si Noe mismo. Si Noe. Na hindi tumalikod sa ating Panginoon, na natiling tapat sa kanyang pananampalataya hanggang sa kanyang huling hininga. Dagdagan pa natin mula sa lumang tipan, bukod kay Noah, na isa sa ating mga patriarka, ganun din si Abraham. Mula sa Kapitulo 12 hanggang Kapitulo 25 ng Heneses, ay mababasa po ninyo pagiging tapat at pagiging pananatili ni Abraham sa pananampalataya. Sino pa? Si Isaac. Inabutan na lamang ng kamatayan na natili siya sa pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi nawala ang kanyang salvation. Sino pa? Si Jacob. Ganon din si Jose. Sino pa? Marami po yan mga kapatid. Pero ilan lamang itong aking ilalatag. Si Joshua, si Samuel, si Job, na contemporary ni Abraham, si Daniel, yung mga magkakaibigan, Shadrach, Meshach at Abednego. Ganun din si David. Kahit na si David ay medyo natitisod sa pang-araw-araw niyang buhay, pero nanatili siya sa paglilingkod, nanatili siya sa pananampalataya sa ating Panginoon hanggang sa siya abutan ng kamatayan. Ito ang pinagkakapitan ng unang poste tungkol sa osas version ng inyong malit na lingkod. Punta tayo sa bagong tipan. Si Juan Bautista, si Maria na ina ng ating Panginoon, si Pedro, si Juan, si Pablo, at marami pang iba na inabutan na lamang ng kamatayan na sila hindi tumalikod sa ating Panginoon. Sa kanila kumakapit ang tunay na diwa ng osas. Sino pa? Si Esteban, si Timoteo, si Tito. At sa nahuling sandali ng aking oras, punta ko sa ikadalawang poste.
Ang biblical tamang osas ay angkop lamang para sa mga nanatili sa pananampalataya hanggang sa sila'y kunin ng Diyos sa kanilang presensya. Sino ang mga halimbawa? Si Moises at si Elias. Hanggang sila'y kunin ng Diyos sa kanyang presensya, nanatili sila sa pananampalataya. Sa kanila kumakapit ang biblical osas. Ito pong osas na aking binabanggit ay counterfeit ito ng mga naglipan ng mga osas ngayon. Kumbaga, may tamang osas at meron ding maling osas. Ang aking bersyon ang siyang biblical at tamang osas kumpara dito sa mga naglipan ng mga osas na unbiblical. Pangatlong poste, nanatili na mga mananampalataya hanggang sa second coming. Ano ang katunayan? Sa 14 ng Juan, mga talatang 1 hanggang 3, huwag anyang maglumihanan ng inyong puso. Sinong kausap? Mga mananampalataya. Na mayroong mga time na. Okay, maraming salamat po. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Mark, 7 minutes, your time starts now. Okay. Bro Camacho, unang tanong ko, malinaw ba ang kahulugan sa'yo ng acronyms na OSAS na minsang nailigtas, yung one save, always. Na hindi wala doon yung N, no, not always save. Linawin ko yung acronyms, no. Minsang nailigtas ka sa Tagalog ay ligtas ka ng palagi. Nauunawaan mo po ba yan, Bro Camacho, para paniwalaan mo yan? Oo o hindi? Yes, kapatid, nauunawaan ko po yan. At yan po ay meron akong 4 na poste, 3 pa lang ang akin na ilakatan. At ang biblikal at tamang osas ay angkop lamang para doon sa mga nanatili sa pananampalataya hanggang una, sa huling hininga, hanggang sila'y kunin ng Diyos, hanggang sa second coming. Okay? Puntahan natin yung nanatili. Sana, wag mong iwasan yung tanong dahil baka hindi mo nabanggit kasi ang mga binanggit mo, mga ligtas eh. Oo, sana wag mo iwasan. Pero okay lang kung iwasan mo, wala namang problema. Katulad ni Solomon, Bro Camacho. Si Solomon po ba ay minsang nailigtas tapos nag-alay nag-alay sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa? Yung po ba ay ligtas pa rin palagi? Oo, hindi. Okay. Mr. Moderator, gusto kong sagutin, kaya lang ayaw kong lumabag sa panuntunan ng ating pong dialogue. At automatic next question yan dahil No problem. hindi pa nilatag. Pangalawang tanong. Si Judas, nananampalataya. Gusto ko lang naman patunayan na iiwas ka sa tanong ko. Si Judas, nananampalataya. Nanatili, may talata ka po bang nawala ang kanyang pananampalataya para sabihin mo dahil hindi na siya sumampalataya, siya hindi na iligtas. Inalis siya sa mga ligtas. May talata ka po ba na si Judas ay hindi na sumampalataya kaya inalis sa mga iniligtas? Meron ang talata, wala. Mr. Moderator, hindi ko gustong iwasan ang tanong, kaya lang, kailangan nating sumunod sa patakaran ng dialogue. Okay. Again, ang ginagamit ni Camacho dito yung sa hindi pa nilataghan. So, automatic next question. See. Next question. Okay. Sunod na tanong, Bro Camacho. Sunod na tanong. Ang sunod kong tanong, saan mo mababasa, Bro Camacho, saan mo mababasa, anong talata mo mababasa na kapag ikaw ay nailigtas, ay pababayaan ka ng Diyos na mawala ang iyong pananampalataya? Saan mo mababasa yan, bro? Na kapag ikaw iniligtas ng Diyos, hahayaan ka na
pabayaan ka sa pananampalataya mong maaaring mawala or hindi mawala. Saan mo talata yan? Anong binabasihan mo talata? Para mangyari yung... Okay. Isa na po riyan, ito pong aklat ng Juan 15, Kapitulo 1 hanggang 5, na ang sino mang hindi mananatili kay Kristo, dahil meron kang free will, pag hindi ka nanatili, ikaw po ay tatanggalin at susunugin sa apoy. Mawawala po ang iyong salvation. Kaya, ang lamang, ang osas doon sa mga nanatili. Niliwanag ko po yan doon sa mga nanatili sa pananampalataya hanggang sa abutan ng kamatayan o anuman. Next Okay. question. Saan pong talata yung pananatili ay nakadepende sa kapasidad ng isang tao, sa kakayahan ng isang tao, sa will ng tao? Saang talata na yung pananatili ay nakadepende? Bro, linawin ko yung tanong, baka hindi maging malinaw. Saang talata mo mababasa, Bro Camacho, na yung pagpapanatili ng ating pananampalataya ay nakadepende sa ating kakayahan, sa ating pagtitiis, sa ating galing, sa ating kapasidad? Saang talata mo mababasa yan na nakadepende sa'yo mo mapaiingatan ng iyong pananampalataya? Wala po. Papapanatili. Walang talatang gano'n kasi wala rin kami paniniwalang gano'n. Ang doktrina kasi ng Biblia, kailangan sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo mananatili. Hindi sa pamamagitan ng ating husay o ng ating galing, pagpupursige. Hindi po ganoon. Maliwanag ang 1:15, 1 hanggang 5. Kayo'y manatili sa akin. Ibig sabihin, bibigyan ka ng kalayaan ng Panginoong manatili. Pero ang gusto niya, ang tao ay manatili sa atin. At gagawin natin yon hindi sa sarili nating lakas, kundi sa pamamagitan din ng biyaya ng ating Panginoon Kristo. Yun po ang aming doktrina. Next question. Amen. Sundan ko yung paliwanag mo para maging mas lalong pumabor sa aking posisyon. Tama po ba narinig ko sa iyo, Bro Camacho? Tama po ba narinig ko sa iyo, Camacho? Ang pag-iingat ng ating pananampalataya ay nakadepende sa Diyos? Tama po ba ako, Bro Camacho? Ang ganda nung pahayag mo nung huli. Nakadepende sa ating Panginoon at sa Diyos ang pag-iingat ng ating pananampalataya at hindi sa ating kakayahan at galing. Tama po ba, Bro Camacho? Yes, tama po. Mula sa kapatid na Ellen White sa paglapit kay Kristo, pahina 84, hindi natin kikitain ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating pagtalima. No, kasi yung pagtalima, bunga yan ng pananampalataya. At sabi pa rin sa Epeso, yan po ay biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya tayo ay nangaligtas. Yan. Ganon din ang posisyon ni Kapatid Ellen White. Sa biyaya ng Diyos. Next question, bro. Next question. Ano po ba ang pagkakilala mo sa ating pastol na si Yahushua? Ano ba pagkakilala mo sa ating pastol na si Yahushua? Burara at mayroon siyang isang pabaya na pastol na may isa sa mga kanyang tupa na maiwawala niya? Ganun po ba ang pagkakilala mo sa ating pastol na si Yahushua? Sa kanyang pag-iingat ay may maiwawala pa siyang isang tupa niya? Ganun po ba, Bro Camacho, o hindi ganun, Bro Camacho? Hindi po ganon. Ang Panginoong Kristo ay masino. Time na. Sayang. Sige po. Salamat. Okay, so dako tayo mga kapatid sa ating negative presentation. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Kay Amy Alfonso, sabi niya, siguro sa puntong hahayaan ka ng Diyos na nagbalik ka sa kasamaan, parang di mo na pinapahalagahan ang kaligtasan. Shoutout din kay Alpog Milagroso. Fernando, out of context ka. Hindi mga Kristiyano ang tinutukoy dyan, kaya mga manatili. Kung anak ka na ng Diyos, hawak ka na ng Ama, at anak pati ng banal na Espiritu. Shoutout din mga kapatid dito kay Pastilan. Gusto ko lang kumustahin si Jared, naka-move on na ba? Siya sa pagkatalo kahapon. Ayan, so shoutout kay Gio, kakaiba daw. Sabi ni Fox, paano naman natin malalaman na totoo yung version niya ng OSAS? Siya ba ang pinili ng Diyos upang maging ministro ng kanyang salita? Akala ko mga lahing Hudyo lang merong ganung ministry, pati na din pala sa lahing Pinoy. At shoutout din kay Brother Ron Fernando. Tayo naman, bahag ang buntot.
At Gio, usas nga pero pagtatalikod hindi na osas. So mga kapatid, dako tayo sa ating negative presentation. Brother Mark ng Born Again Church Oneness, your time starts now. Okay. Simulan ko po na yung aking presentation. Targeting ko agad yung pinaka misinterpretation, misconception pagdating sa OSAS. Targeting ko agad. Ano 'yon? Kapag OSAS, pag minsan kang nailigtas, maari ka pang maimpyerno o mapahamak kasi sabi ni Bro Camacho, ang ganda ng paliwanag niya, no? Si Yahushua ay pastol na hindi pabaya, no? Masinop, walang maiwawala siya. Kung si Bro Camacho ay tupa ng Diyos, kahit anong gawin niya, hindi na siya maiwawala ni Kristo, no? Hindi na siya maiwawala ni Kristo. Bakit? Kalaban mo si Kristo, Bro Camacho. Magkakamali si Kristo, yung tupa, dahil matigas ang ulo ni Camacho, gusto niyang pumiglas, makakawala siya sa ating pastol na si Yahushua. Mas magaling siya kay Yahushua. Mas magaling si Bro Camacho, no? Mali. Isang malaking kamangmangan po iyon. So, tibayan pa natin. Okay? Isang misconception tsaka misinterpretation sa OSAS. Minsan ka nang nailigtas, hindi ka pa rin palaging ligtas. Bakit? Dahil, may yung bunga na nauunawaan nila sa puno ng olibo, sa ating journey bilang Kristiyano, ay nakadepende sa ating mga gawa, nakadepende sa ating pananatili. Ang pananatili po ba, nakadepende dun sa tao? O hindi? Nakadepende po dun sa tao. Nakadepende po ba dun sa tama ba, Bro Camacho? Sayang, nakukulang yung oras. Sagutin mo mamaya pag sa presentation mo, no? Nakadepende po ba dun sa kinakaawaan o dun sa naaawa? Nakadepende ba sa Diyos ang kaligtasan na naaawa o dun sa kinakaawaan? Bigyan tayo example, Bro Camacho, ha? Tandaan po natin, ano ba pahig ni Bro Camacho? Manatili sa pananampalataya? Maraming naligtas sa walang pananampalataya, Bro Camacho. Aray ko po. Maraming naligtas hindi nananampalataya. Gaya ng sanggol, may diferensya sa pag-iisip. Ha? Mga hindi nakarinig ng depende sa marami. Hindi, alam mo, umasa tayo sa awat habag. Oo, umasa tayo sa awat habag ng Diyos. Pangatlo, na dapat natin maintindihan sa OSAS. Pangatlong kailangan natin maunawaan sa OSAS. Hindi po nagkakamali ang Diyos na ililigtas niya yung tatalikod. Una sa aral ng OSAS to, hindi alam ng ang Diyos, hindi po napapaloob sa time, space, and matter. Hindi po siya napapaloob sa time, space, and matter para sulat bura. Diba? Isusulat yung pangalan ni Bro Camacho sa aklat ng buhay. Oo, no? Buburahin ko. Tumalikod tumalikod. Ano yun? Pamali-maling Diyos yun. Oo, pamali-maling Diyos yun. Oo, pamali-mali. Ganun ba ang Diyos, Bro Camacho? Ganun ba ang Diyos? Pamali-mali? Well, hindi po. Iniinsulto po natin yung Diyos pag ganyan. Iniinsulto. Tandaan po natin, yung mga tatalikod hindi magpapatuloy, yung mga hindi magpapatuloy, para sa OSAS, kung yan ay talagang katulad ni Judas, di ba? Talagang hanggang sa kinamatayan na, hanggang sa second coming, etc. Maaring hindi talaga sila nailigtas. Pero wala ako sa kapasidad para ihusgahan yung mga taong yan. Kasi, maari rin naman, iligtas ng Diyos yan dahil ang kaligtasan, Bro Camacho, hindi po dun sa gawa mo. Hindi po dun sa pananampalataya. Hindi po dun sa pagtitiis mo. Kung kinaawaan ka ng Diyos, kahit kanino pwede niyang ibigay ang awa. Sabi ng Panginoon, no? Kaawaan ko, nasa Romans, nasa Romans 9 yan, hindi ako magkamali, no? Oo. Ang kaawaan ko, nasa Romans 11, 15 to 16 and 20, yung mercy of, yung kaawa ng Diyos.
Tama ba, Bro Camacho? May naligtas na walang pananampalataya? Oh, punta tayo kay Solomon at kay Judas, no? Punta tayo kay Solomon and Judas. Kung naniniwala si Bro Camacho, si Solomon ay naligtas, bagamat siya ay natisod sa mga asawa niya, nag-alay sila ng kung ano-ano sa mga ribulto ng Diyos ng mga asawa niya, ay naniniwala ako, ligtas pa rin yun. Kasi nasa kanya yun eh. Yung katiyakan ng kaligtasan. Alam mo ba si Solomon ay isa sa mga binigyan ng natatanging pabor. Alam mo ba yung Bro Camacho? Nabigyan ng natatanging pabor. Pero ganun pa rin siya, no? Nagkaganon pa rin si Solomon. Oo. Okay? Hanapan mo ako ng talatang na impyerno si Solomon. Ha? Bro Camacho? Hanapan mo ako, ha? Na nagsamba na siya sa Diyosan. Nagkaroon na siya ng ibang Diyos. Hindi ba yan ang nakakamatay na kasalanan, Bro Camacho? Patunayan mo yung pagkakaroon ng pagsamba sa ibang Diyos ay hindi nakakamatay na kasalanan. Hindi pagtalikod. Hindi pag-surrender ng pananampalataya, Bro Camacho. Hanapan mo ako ng talata na yung pagkaroon ng pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan hindi yan nakasalanang nakakamatay. Oo, di ba? Pero naniniwala ako, nananampalataya ako, na si Solomon ay naligtas. Bakit? Bro Camacho, mabuti na ako magkamali sa maluwag na panukat. Ha? Bro Camacho, tandaan mo itong sasabihin ko, ha? Mabuti na ako magkamali na ang panukat kong ginamit sa kapwa ko napakaluwag. No? Hindi mahigpit. No? Bakit? Kasi yun yung gusto kong panukat na gagamitin sa akin ng Diyos. Ayos ba, Bro Camacho? Kung anong panukat ang gagamitin mo sa kapwa mo, yun ang panukat na gagamitin sa'yo, Bro Camacho. Kaya nasa yan, kung yan ang gusto mong panukat, sana makapanatili ka. Ha? Sana, no? Umasa tayo sa sariling kakayan. Sana, pero mabuti naman ang ganda ng sagot ni Bro Camacho. Yun ang gusto ko sa sagot ni Bro Camacho. Nagustuhan ko yung sagot ni Bro Camacho, no? Osas na osas namin. Pabor na pabor sa osas namin. Ano yun? Hindi pala nakadepende sa aming kakayahan. Hindi pala nakadepende sa aming galing. Hindi pala nakadepende sa aming will. Sa Romans 9:16 yata, no? Parang sa 9:16 yata ng Romans yan. Sabi, kundi din sa naawa, hindi doon sa exertion, tsaka sa will. Hindi pala nakadepende doon. Nakadepende saan daw? Doon sa naawa. Ang sabi ni Bro Camacho, yung pag-iingat, tama naman, no? Tama naman. Ayoko nang gawa bigyan ng talata, no? Tibayan ko ng talata. Kasi, parehas naman pala kami ng posisyon doon. Ano yung posisyon ni Bro Camacho? Yung pag-iingat at pananatili ng ating pananampalataya, hindi nakadepende sa atin. Kaya ang pag-surrender natin, kaya faith alone ako, Bro Camacho lahat ng pananampalataya natin, inilagay natin kay Kristo, dinepende natin sa Kanya. Lahat ng tiwala, hindi yung iba, yung kalahati ng tiwala natin, nasa galing natin. Hindi. Oo, kailangan may makontribute ako sa kaligtasan ko. Oo, dapat magaling din ako, matiisin din ako. No, parang gano'n, no? Parang imbis na lahat ng credit ng kaligtasan kay Kristo, sa Diyos, hindi. Matiisin ako Oo, mapagpigil ako Oo, no? Ang tawag diyan, hindi buong tiwala ang ibinigay, ang isinandal sa Diyos. Kung hindi, kalahati lang. Kasi yung kalahati ng kaligtasan niya ay nakadepende sa kanyang sarili. Buti naman, maganda, no? Medyo may hawig kami ng aral ni Bro Camacho. Ang problema lang, kaya niya nasasabing nananatili kasi akala niya may naligtas. Akala ni Bro Camacho may naligtas na pababayaan pa ng Diyos. Nailigtas na nga Nasumpungan na nga, Bro Camacho. Meron ka bang talata, Bro Camacho, na sumpungan na ng Diyos? Maiwawala pa niya? Aray ko po. Nasumpungan ka na. Nasumpungan na ako. Nasumpungan yung mga sumampalataya. Maiwawala pa? Pababayang pastol yan. Pabaya. Oo. Kaya anong maunawa natin? Siguro ang pinagkaiba na lang na namin ni Bro Camacho, akala ko gagamitin niya yung presentation niya kay Bro Erwin. Buti naman, hindi. Kasi, sarap salubungin talaga yon. Yung kay Eva at Adan, kay Satanas, kay Judas. Oo, sarap salubungin talaga yun. Yung dalawang ligtas at hindi ligtas. No? Oo, sayang. Akala ko ipipresent niya sa akin yun
Sabi ko, sarap-sarap ano yun. Okay. Yun lang po. Maraming salamat sa ating sa ating moderator. Sige, salamat. Tara din ako sa tanungan. Diyan nagtatapos mga kapatid ang ating unang presentasyon sa negative. Dako naman tayo sa first cross ng ating affirmative. 7 minutes ito, Fernando Camacho ng SDA. Your time starts now. Okay, thank you sa paalala. Okay, thank you sa presentation na Pastor. So ang akin pong unang tanong ay kapag ang isang tao ba ay sumampalataya sa ating Panginoon at hindi siya bumitaw hanggang sa kanyang huling hininga, huling hininga, tama ba na ikapit dito ang osas? Yes or no? Ay, amen na amen. Oo, dapat talagang ikapit. Kasi yung paghawak nung tao sa Diyos, posibleng makabitaw. Pero yung Diyos, pag kinapitan ka ng Diyos, mas magaling ka pa sa Diyos para makabitaw ka sa Kanya. Pag kinapitan ka ng Diyos at marami pong iniligtas ang Diyos na hindi nanampalataya, hindi nakagawa ng mabuti. Okay. So, dahil po kayo sumang-ayon, ang panibago kong tanong, naniniwala ka ba na ang isang taong sumampalataya sa ating Panginoong Diyos, kahit kapag siya ay kinuha ng Panginoon at dinala sa kanyang presensya, tinatanggap mo ba na ito ay osas din? Yes or no? Dinala sa presensya, hindi ko alam kung ano yung kahulugan nun, pero kung ang meaning mo, iniligtas, iniligtas na siya ng Diyos, hindi na, walang bawian yun. Kasi nga, ang talata ko dyan, yung irrevocable, ang kanyang regalo, no? Nasa ano yan may talata yan, na irrevocable yung kanyang regalo, at mga pagtawag, no? Okay, next question. Lilinawin ko po yung tanong, Okay. Ang halimbawa diyan yung binanggit ko kasi hindi mo pala pinasadahan. Yan, iayos ko na lamang po. Biblical ba at tama ang osas kapag ang isang tao ay kinuha ng Diyos na buhay at dinala mismo niya sa langit? Biblical ba at tama ang osas na yon? Yes or no? Ay, tama po. Oo, tama. Tama kasi hindi na yun mapapahamak. Tama, osas yun. Pero hindi yun papasok sa belief mo kasi po, meron kayong investigative judgment, na mayroon pa kayo kailangan, may mga palatuntunan pa kayo na nakaka-apekto sa kaligtasan. Maliban na lang, hindi ka SDA bro, no? Pero dahil may SDA ka, hindi po papasok yung... Okay, next question. Kung ang isang tao ay sumampalataya sa ating Panginoon at siya'y datnan na buhay sa second coming, tama ba at biblical ang osas ay angkop sa kanya? Yes or no? Yes, tama-tama po yun. Kasi ganun po ang pag-iingat ng ating Diyos, no? Hanggang sa kamatayan, hanggang sa second coming, ingatan yung pananampalataya, hindi sa sarili nating gawa. Ang problema kasi SDA ka, bro. Bro Camacho, SDA ka. Ano ba SDA? Ang laking ng bahagi ng gawa nyo para makompromise yung kaligtasan. Alisin yung kaligtasan dahil ang SDA po, Bro Camacho, ay malaking bahagi ng kaligtasan nila ay naapektuhan ang kaligtasan ng isang tao. Di ba? Tama ba ako? Okay. So, sundan naman kita dyan sa iyo pong isinasagot bago ko itong sunod kong tanong. Saan po sa doktrina ng Seventh-day Adventist na para ang tao ay maligtas, kailangan mong sumunod sa 10 utos? Saan po? Pwede po bang pakibasa kung meron? Okay. Hindi lang po, wala akong alam, no, na hindi ako nagbabasa ng
fundamental beliefs nyo. Pero yung isinasagawa nyo at ipinapangaral nyo, kapag hindi ka nagsabat, kumain ka ng baboy, kapag ikay nagkakasala pa, kapag ikaw ay naabutan sa kasalanan, kapag hindi ka nagsisi, tanggal ang kaligtasan. Tama ba ako, Bro Camacho? Huwag po tayong magpanggap, no? Tapat, maging tapat Okay. po tayo. Next question po. Sige po. Oo. So, tinatanggap mo ba na kapag ang isang tao ay sumampalataya sa ating Panginoon, ang magiging reflektor o magiging bunga o magiging resulta ng kanyang pagkamamamayan dito sa mundo ay pagiging matalimahin sa Diyos? Tinatanggap mo ba yon? Yes or no? Yes na yes, no? Kapag tayo ay bayan ng Diyos, kapag tayo tupa ng Diyos, kapag tayo nailigtas ng Diyos, yung mabuting gawa, pagsunod sa kautusan, pagtulong sa kapwa, pagmamalasakit sa kapwa, ay bunga ng kaligtasan. Ang problema kala sa mga SDA kasi ang problema, ligtas ka na, pero ano pa yan? Pwede pang mawala yan. Bakit pwede mawala? Kasi pwede ka matisod Para bang pabayaan Diyos sa kanila? Pwede. Di ba? May possibility pa. May possibility. Okay. Oo. So, next question naman. Oo. Okay. Saan, papaano maliligtas ang isang tao? Sa pamamagitan ba ng gawa o sa pamamagitan ng pananampalataya ayon sa Juan 3:16? Sa pamamagitan ng ng pananampalataya lamang. Pag nanampalataya tayo, susunod ng kaligtasan, ang bunga ng kaligtasan ay mabuting gawa. Tandaan po natin, hindi faith plus work plus salvation. Kasi yung work, laging kapos, hindi ka na makakaabot sa kaligtasan. Faith, tapos sila Abraham, faith plus work yun Oo, nanampalataya, gumawa ng kabutihan yun, pero namatay pa rin si Kristo. Di ba? Kapos talaga yun. Kaya, ang kaligtasan... Okay. Next question. Ang sagot po rin nyo sa pananampalataya, no? Kanina po ay sinabi ninyo na ang salvation o yung kaligtasan ay hindi sa gawa at hindi rin sa pananampalataya. Verbatim ko pong narinig yun at isinulat ko po. Ngayon, nung tinanong ko kayo, sabi mo sa pananampalataya. Sa dalawang magkakontra yung sagot, ay, thank you, salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first cross ng ating affirmative. Dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna kay Gio once believe na naman. Always save. Ayan. So, once save, sabi niya. August Magnus, magulang si Mark. Binabaliktad ang taga-tanong, ginagawa niyang taga-sagot ng tanong. Shoutout din kay Sister Nena Despidiones. Pag hindi ba, nag-ikapo, ligtas pa rin. Yeah. Shoutout din kay Amy Alfonso. Bro Ron, same ba kayo ng Stanley Bro Mark? Umbaw, di nawawala. At shoutout din mga kapatid. Dito kay Pastilan. Sa mga RCC, please sabihin ninyo si Jared na uminom. Okay. Shoutout din mga kapatid dito kay Alpug. Sabi niya kaya ang mga osas ay para lang sa mga tunay na Kristiyano. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto, pero ang tunay na ginto kumikinang. Kaya kapag hindi tunay, walang mawawala. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Samson Rosin, natagpuan na daw niya ang langit kaya hindi na mawawala. Pero sabi ng Biblia, ang sangang napuputol ay matutuyo. Ay nako, shoutout din mga kapatid. Dito kay Gio at kay Sister Nena Despediones nang gigigil si Mark. Ayan. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal. Fernando Camacho ng SDA, your time starts now. Okay, so maraming salamat po at pagkakataon na natin para maituwid muli si Pastor Mark Umbaw sa kanyang misinterpretation sa panig ng Seventh-day Adventist. Ano ho? Yan. Ngayon, una, gusto kong sagasaan niya po ito. Sabi niya misconception. Ano po? Actually, siya ang mayroong maling unawa po rito. Okay?
Sabi niya rito, kung ikaw ay di mananatili o ikaw, so may kinalaman po ito sa pananatili kay Kristo. Kasi nga, yun ang ating topic. Okay? Yun ang ating haligi. Na ang sino mang mananatili kay Kristo, sa kanya kakapit ang osas. Kasi kung hindi ka mananatili, hindi kakapit sa yung osas. Ano ang katunayan po niyan? Yan. Ito yung hindi niya na-negate. Hinihintay ko, in-negate niya po ito. John 15, 1-5. Kayo'y manatili sa akin. Kung ang isang tao'y walang kakayanan na manatili pagkatapos ng sumampalataya at lahat na lang pag siya sumampalataya, wala na siyang magagawa kahit siya ay umalis. Hindi na sana sasabihin ang 15:4 ng Juan. Bakit sinasabi ni Apostol Juan? Bakit sinasabi dito sa 1:15, kayo'y manatili sa akin? Bakit sinasabi ng Panginoon Jesucristo yan? Kasi gusto ng ating Panginoon makita nila na dapat silang maging matatag sa pananampalataya. Kailangan nilang manatili kay Kristo dahil kapag wala sila kay Kristo, wala silang magagawa. Ano magagawa ng tao? Anong magagawa ngayon kapag ang tao'y hindi manatili? Isusundan nyo lamang po sa verse 6. Ano sabi? Aalisin. Ano gagawin? Iahagi sa apoy at mga susunog. Osas ba yan na kahit ayaw mo na kay Kristo, ligtas ka pa rin? Hindi na osas yan. Ihahagi sa apoy Masusunog ka, paano naging osas yan? Kaya nga ang tamang unawa ng osas, itong aking pinipresent. Mali yung kay Pastor Umbaw. Paano naging osas yan, no? Ito na kay Kristo na po yan, ha? Kaya sabi ni Kristo, manatili sa akin. Bakit? Kasi nasa kanya na Kailangan mo manatili kasi pag hindi ka manatili, ihahagis ka sa apoy. Paano Kaya sabi ko nga itong aking counterfeit ito ng unbiblical osas. Parang ang sa Diyos na pangilin ng pagsamba, Sabat. Sa iba naman, Sunday. Counterfeit yan May Trinity. Sa iba naman na oneness, walang Trinity. Counterfeit yan. May biblical osas, meron namang false osas. Yung akin, biblical at tama. Ngayon kay pastor, unbiblical yun. Ihagis ka sa apoy, pwede ba naman yun? Ligtas ka. Yan po yan mga kapatid. Ano pa? Ito, sisitas naman ako sa Biblia. Sa talata pa ng Biblia. Unang Juan 5:11. Ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na wala hanggan. May salvation na, ibinigay na. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Kasi sumasampalataya ka Ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak, hindi kinaroroonan ng buhay. Alin bang buhay ang pinag-uusapan dyan? Di ba eternal life yan? Kung aalisin mo si Kristo sa iyong buhay, aayaw ka na. Kasi mas naniwala ka doon sa nanggoyo sa'yo. Mas naniwala ka kay Pastor Mark kasi osas din siya. Mawawala po yun. Kasi ibang Kristo yung kay Pastor Mark Ibang Kristo yun Pero ang Kristo ng Biblia, kapag yan ay inayawan mo, inalis mo sa iyong buhay, ang sabi ng unang 1:5-12, ang hindi kinaroroonan ng anak, hindi rin kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito, isinulat ka sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatwid sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Nakita na niyo? Kaya sabi ni Kristo, manatili kayo. Kasi pag hindi ka mananatili, itatapon ka sa apoy. Yung kinaroroonan kasi ni Kristo, kinaroroonan ng buhay. Ayaw mo na si Kristo sa iyong buhay. Sa apoy ang punta mo. Mali ang osas ng negative side. Yan po yan So next, ano pa? Okay. Kanina itinanong ko yung aking yung aking tatlong poste. Nakakatuwa naman kasi hindi niya ito tinutulan. Sabi ko sa inyo, mapapaamin ko ngayong gabi. Di ba?
na ang isang taong nanatili sa pananampalataya hanggang sa last breath, hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Kapit sa kanya ang osas. Tutol ba siya? Hindi. Naitibag ba tayo? Hindi po. Nanatili tayo nakatayo. Siya pa ang nagiba natin. Ang ginawa po niya, nagtayo eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina. Ang tungkulin niya gibain. Hindi niya tungkuling magiba dahil hindi niya tungkuling magtayo dahil hindi naman siyang affirmative. Ang tungkulin niya gibain ng aking poste, wala siyang giniba. Pangalawa, tinanong ko, kapag kinuha ba ng Diyos ang tao na buhay katulad ni Moises at ni Elias, kapit ba sa kanya yung osas? Oo daw. Kita na ninyo, sabi ko mapapaamin ko talaga eh. Pangatlong poste natin, hanggang sa second coming, yes din. Amen nga eh. Walang nagiba po sa ating poste. Wala po nagiba. Ano ibig sabihin? Nabigo. Bigo ang negative side. Nagibain ang panig ng affirmative. Kaya nga, ang aking osas version, ang biblical at tama, mali ang kay Pastor Mark Umbaw. Ngayon, ito pa. Meron pa siyang binanggit dito. Sabi niya hindi daw sa gawa, hindi rin sa pananampalataya. Pero nang tinanong natin sa John 3:16, sa pananampalataya pala, at siya yung ma-agree na sa pananampalataya. Naputo lang ang oras kasi nagkaroon siya ng dalawang magkaibang sagot o magkakontrang sagot. Mahirap yan, meron kang dalawang akala. Sabi ng Biblia, delikado po yan. Para kang nasa dagat na kung saan ka hampasin ng alon, doon ka hahapay. Hindi po. Sabi ng John 3:16 hindi ba? Balik nga natin yung talata. Ayan ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon din ang sinasabi sa atin sa unang 1:5-13 na siya binasa natin kanina. Ang bagay na ito isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong pananampalataya. Di ba? Epeso 2:8. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tao kasi may free will eh. Pwede mong tanggihan yung biyaya. Nasa kapangyarihan mo yan kung tatanggapin mo o hindi. Kasi hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Kaya nga yung kausap ko nung nakaraan dati predestined, walang osas. Ngayon may predestined, tapos wala siyang walang free will. Ngayon nung nakausap ko, may free will na, natuto sa atin. Kita mo na? Nagano na yung predestined tsaka free will. Kaya masaya ako ngayong gabi. Kasi naituturo natin yung tunay na katotohanan. At nakikita natin kung sino ang tunay na nasa liwanag. Ano po? Ngayon. Eto pa. Yung may mga diferensya daw. Alam niyo ba sa doktrina naming mga Adventist? Hindi namin ibinibilang na po yan. Sa paningin ng Diyos, sila ay mga inosente katulad ng mga bata. Sapagkat pinagtitibay sa atin ng Biblia. 24, talatang 16 ng Deuteronomy, ang tao papatayin ayon sa kanyang nagawa. Hindi lang yan. Halimbawa lang yan. Ezekiel 18:20. Ang parurusahan lang, yung nagkasala. Yung mga may diferensya, kahit sino naman ang tanungin mo paano magkakaroon ng malay? May diferensya nga exempted dyan sila. Kaya sumusuntok si Pastor Mark sa buwan. Wala pong tinatamaan. Ano po? Yan. Ang dami rito, lahat po palya. Ito pa, yung sulat bura. Ang paniniwala pala ni Pastor Mark sa pananampalatayang Adventist, sumampalataya ka ngayon, tapos natisod ka.
Oh, tapos pag natisod ka, buburahin pangalan mo. Tapos sasampalataya ka, isusulat ulit pangalan mo. Wrong information. Walang ganyang doktrina ang Seventh-day Adventist. Ha? Walang ganyang doktrina. Sulat bura. Ang tawag dyan, chismis. Challenge. Mamaya po, bumasa po ang negative side ng aming latalain. Na meron kaming doktrina na kapag ang isang tao'y naligtas, tapos siya ay natisod, katulad ni Solomon, yun ang example niya. Katulad ni Solomon, buburahin agad ang kanyang pangalan. Yan. Challenge ko po, pag wala pong nabasa, hindi niya talaga maititindig ang mali niyang doktrina. Okay? Dahil wala kaming ganyang aral. Hindi ito pang-iinsulto sa Diyos. Yung kapag ka ikaw ayaw na sa Diyos. Totoo nga ang Diyos masino. Ayaw talaga niya na mawala ka, kaya nga lagi niyang sabi, manatili ka kasi ayaw niya mawala ka kung ikaw mismo magpapaagaw, ikaw mismo tatalikod, kahit hawak ka ng Diyos, pag ikaw lumundag, umalis ka sa mga kamay ng Diyos, delikado ka, itatapo ka sa apo. Kaya sabi manatili. Unang Juan binasa ko. Pag nasa kanya si Kristo, nasa kanyang buhay. Pag inalis niya si Kristo sa kanyang buhay, walang buhay. Kaya mali pang osas ng negative side. At mali rin ang paggamit niya kay Solomon. Yan. Sabi niya, yung panukat na ginagamit niya, may panukat siyang ginagamit para doon din siya sukatin ng Diyos. Mali po yun. Hindi nakasalalay sa panukat ng tao, magiging panukat ng Diyos. Ang Diyos ay masariling batas sa kanyang paghahatol. Isa na diyan ang Ecclesiastes 12, 13 hanggang 14, Roma 2:16, at marami pang talata. Hindi nakasalalay sa atin. Ang magiging panukat. Maraming atchis sumusukat din Ibig bang sabihin, kalulugdan sila ng Diyos at susukatin ka dahil sa kanilang panukat? Hindi po. Ang sukatan ng ating kaligtasan, ang Diyos mismo ang nagpapahayag. Hindi ang tao ang magpapasya kung paano siya susukatin ng Diyos. Ano po? Ngayon, isa pa doon sa ipinagkamali po niya. Niliwanag ko nga doon sa writings ng kapatid na Ellen White tungkol dito sa bagay na ito, ilalapag ko lang ng bahagya. Kasi nagkamali po siya rito. Ipinapaunawa ko nga sa kanya na ang salvation hindi batay sa gawa. Yung mga pagsunod natin, resulta po yun bunga. Sumang-ayon si Pastor Mike. Abay, pagkaganda naman. Tuwan-tuwa nga ako kasi wala talagang natibag sa aking presentation. Ito, sabi ng kapatid na Ellen White. Yan, Adventistan po yan. Ang kaligtasan ay regalo. Ibig sabihin, hindi mo kinakailangan pagtrabahuhan. Regalo ng Diyos yan ano sabi? Hindi natin kikitain ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pagtalima o pagsunod. Sapagkat ang kaligtasan, walang bayad ng Diyos na ating tatanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinang-ayunan ni Pastor Mark. Time. Salamat po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid. Second statement ng ating affirmative. Dako tayo sa ating second cross ng negative. Pastor Mark, your time starts now. Okay, unang tanong ko bro, basa ko bigyan ko ng talata sa Ephesians 1:4. Sabi, ayon sa pagkapili niya sa atin sa kaniya bago itinatag ang sanglibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ito po ba ay sa tingin mo, pag napili ka na ay pwede kang alisin pa sa pagkapili? Mawawala ka. Napili ka na, nagkamali ka, tumalikod ka, aalisin ka sa pagpili. May ganun ka bang paniniwala sa talata? Ganun mo ba naunawaan yung talata o hindi? Ano po yung pagkaunawa mo sa Ephesians 1:4? Okay. Ang pagkaunawa po ng tunay na malingkod ng Diyos sa talata pong yan, yung ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itatag sa libutan, ang pinili po niya tao mismo.
Yan. Hindi po niya pinili yung mga tiwaling anghel. O, kundi ang kanyang pinili para paglagakan ng buhay na walang hanggan, tayo pong mga tao. Sapagkat sabi, sige po. Okay? Kasama si Judas sa pinili sa Ephesians 1:4, kasama si Judas. Ayo po, kasama po yun sa pinili. Itinalaga nga po yung maging apostol eh. Kasama ng 12 eh. Kaya lang hindi siya nanatili sa pananampalataya. Yan po yan. O ngayon, dahil yan ang binungan mo, ang burden of proof na sa'yo. Patunayan mo, bumasa ka ng talata na si Judas, ligtas. Ha? Yan, ligtas si Judas. Yan po ang inyong patunayan mamaya. Okay? Talata uli, basa uli ang talata. Sa Romans 11:29, bro Camacho. For the gifts and calling of God are irrevocable. Yung buhay na walang hanggan na regalo sa atin, revocable. Yung regalong walang bayad na buhay na walang hanggan, ayon ba dito sa Romans 11:29, revocable o irrevocable? Okay. Sabi kasi dito, sapagkat ang kaloob at ang pagtawag ng Diyos hindi nagbabago, tama po yun. Hindi talaga nagbabago yan. Kaya nga ang Diyos nagpakita ng kaligtasan para sa lahat ng tao. Hindi talaga magbabago. Gusto nga ng Diyos lahat maligtas eh. Kaya lang ang tao, may kalayaang pumili. Kung gugustuhin niyang sumampalataya kay Kristo o ayaw niyang sumampalataya. Okay. Subukan testingin ko talaga yung osas mo, no? Testingin ko yung osas mo. Minsang nailigtas, ligtas ng palagi, tapos hindi nagsasabat. Ligtas pa rin palagi o hindi ligtas palagi? Hindi nagsasabat. Okay, ito po sagot. Kasi masyadong broad ang inyo pong tanong. Mayroong kaming tinatawag na dapat na i-consider. Bakit hindi siya nagsasabat? Baka malay mo, may sakit ang tao. Hindi na kaya pumunta ng kapilya. Kino-consider yun. Pero kung isang tao tumalikod kay Kristo, yumakap sa pananampalataya ng atheist. Tinatanaw namin yun, mga kapatid, na mali na yun. Pero papaalalahanan siya, kailangan niyang magbalik loob kay Kristo. Next question. Minsang nailigtas, ligtas ng palagi, kumakain ng baboy. Ligtas pa rin bang palagi? Sagot po, kung talagang sinasadya niya kumakain ng baboy, siya po ay hihikayating talikdan na ang kanyang pagkain ng baboy. Kung siya ngayon ay ligtas o hindi, ang Diyos po ang nakakaalam. Pero kung sa kabila ng kanyang pagkain ng baboy, inalis niya sa kanyang buhay si Kristo, hindi siya nanatili kay Kristo, John 15, ang Biblia ang hahatol. Okay. Itatapon sa apoy. Next question. Sabi mo kanina, nagkakaroon ako ng self-refuting na pahayag. Walang pananampalataya, niligtas, kailangan ng pananampalataya para maligtas. Igagamitin ko sa tanong, yung sanggol po ba nanampalataya para siya ay maligtas? Oo o hindi? Hindi po, sinagot ko na nga kanina yan eh. Sila po ay exempted. Kasi sabi ng Biblia, 28 ng Mateo, inyong aralan sila. Paano mo aralan ang sanggol? Ang sabi doon sa 2 talata na binasa ko, yung kasalanan ng ama, hindi yung sisingilin sa anak. At yung kasalanan ng anak, hindi sisingilin sa magulang. May kanya-kanya tayong. Next question. Si Lazarus, sumampalataya ba kaya iniligtas ng Diyos? O hindi, wala mababasa sa talatang sumampalataya kaya iniligtas ng Diyos? Alin sa dalawa sa categorical? Bagamat wala kang mababasa na sumampalataya ng verbatim si Lazaro, pero maliwanag, siya po ay kaibigan. Meron silang malapit na relasyon. At sa kalapitan ng relasyon na yun, naniniwala kami, may pananampalataya si Lazaro sa kanyang kaibigan, si Kristo. Meron silang close relationship. Yan. Kita mo, di ka? Okay. Puntahan ko yung, kapag ayaw mo kay Kristo, iiwan ka na ni Kristo. Punta natin yun, no? Punta natin yung ganung. Okay. Ibig mo ba sabihin, bro,
Bro Camacho, Mm-mm. kapag ba sumamba sa ibang Diyos, ito po ba ay pagsamba sa ibang Diyos, ito po ba ay pananatili sa pananampalataya, pananatili ba kay Kristo o hindi? Depende po sa sitwasyon ng isang tao. Halimbawa si Solomon, hindi naman talaga siya tumalikod sa Diyos eh. Hindi. kundi sumama lang siya sa mga pagsamba nung kanyang mga katipan. Ngayon, sa bandang huli, ito katotohanan. Sa bandang huli, siya rin ay nagbalik loob sa Diyos sa Okay. pagiging tapat. Yan, salamat. Yung si Solomon, importante si Solomon, total, dinala mo kay Solomon. Si Solomon ba tumalikod? Hindi tumalikod nung siya ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung po ba ay nakaharap ka pa rin pa sa Diyos? Mananampalataya ka pa rin ng Diyos? Na ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan o pagtalikod yan sa Diyos? Paano ibig niyo sabihin? Yung pagsamba. Time stop. Okay. Sige, sige. Paulit ng question. Sorry. Ang tanong, yung pagsamba ba na pag-alay ni Solomon sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa, ito po ba ay pagtalikod sa ating Diyos o hindi ito pagtalikod sa ating Diyos? Hindi po kasi hindi lang siya nanatiling tapat sa Diyos. Nasa Time. unang hari yan 11, Time. 1 hanggang 13. Okay, so Salamat. dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. So dako tayo sa ating negative or rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay August Magnus. Para kay Mark, nasa kamay na niya iyang eternal life, kaya irrevocable yan. Kahit sambahin niya pa si Satanas, gaya ng sinasabi niya kanina. Shoutout din kay Glenn Joaquin. Nako, ang osas na tunay ang salvation na ibinigay ni Kristo, eternal, hindi pa wala-wala o bumibilya. So shoutout muna mga kapatid sa lahat ng membro ng Debaters Convention. Nandyan si Brother Albert Hinkel at si Brother Jumong, syempre, ng JW. Shoutout mga kapatid kay Denmar Santiago, August Magnus mga kapatid, at si Joaquin, yung aming bagong member, at si Remy Alfonso, yung aking sister si Emmy. Sabi niya, uy, good answer bro Camacho. Shoutout din kay Sister Nena Despediones, yung aming Mother Earth. Shoutout din kay Erwin de la Cruz, by works of the law, talaga ang final salvation ng SDA. At shoutout din kay Pastilan, basta alam ko hindi maliligtas ang mga sumasamba sa demonyo. Revelation 19:20, 21 and verse 28. Luis Philip, sabi niya, meron palang osas ang SDA. Ito, baka mawalan to na license sa simbahan nila kasi may osas na turo. Shoutout din kay Samson Rosin, yung sanggol daw, ano bang tanong yan? Hindi ako SDA pero palpak talaga ang osas. Shoutout din mga kapatid dito kay August Magnus, M.A. Alfonso. Ayan. So, mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa rebuttal naman ng negative. Pastor Mark Umba, mga kapatid, your time starts now. Okay. Ano ba yung mga mali na obserbahan natin sa pahayag ni Bro Camacho sa rebuttal niya? Okay? Una, mapagpanggap kasi may osas daw siya. Osas. Ano ba? Linawin natin osas uli Minsan kang nailigtas, ligtas ka ng palagi. Yung pala may kondisyon. Depende sa'yo. Tama, Bro Camacho? Pag depende ba sa'yo, Bro Camacho, may katiyakan. Tiyak bang mananatili ka? Hindi tiyak. Kaya ang tawag dyan, walang katiyakan ng kaligtasan. Tama ba, Bro Camacho? Walang katiyakan ng kaligtasan kasi nakadepende kay Camacho kung mananatili siya. Kaya ang aral talaga ng SDA ay hindi po nag-aaral ng katiyakan ng kaligtasan. Bakit? Nakadepende sa kanyang sarili ang kaligtasan. Oo, sana maunawaan ng mga SDA ito Ang kaligtasan ng mga SDA nakadepende sa kanilang sarili, hindi dun sa naaawa. Kung hindi dun sa kinaawaan, nakadepende sa kinakaawaan, hindi dun sa naaawa. Sa Diyos. Okay, punta natin. Kaya mapagpanggap, bakit? Dinako nga sa tanong ika-i-impyerno mo po ba? Ikapapahama mo? Ikakaalis ba ng kaligtasan mo ang hindi pagsasabat? Nako, di ba? Depende. Nakadepende talaga sa kanila. Oo. Yung baboy, depende. Alam natin na nawawala yung
nawawala yung bisa ng pagtubos ni Kristong namatay na si Yahushua sa ating kasalanan. Nawawala ito. Dinawin ko ang osas Linawin natin. Ano po ba ang mensahe ng osas? Ito'y ebanghelyo. Mabuting balita mabuting balita. Bakit? May katiyakan ng kaligtasan. Bakit? Dahil yung hindi natin kayang gawin na manatili. Kaya ba nila Abraham manatili? Hindi. Kaya ba nila Solomon manatili? Hindi. Hindi kaya. Lagi silang on and off, on and off, on and off. Banal, hindi banal. Banal, hindi banal. Hindi ganon. Hindi nga sa gawa natitingin ang Diyos, hindi na nga sa iyong will at saka exercise sa Romans 9, no? Okay. Ito dapat ang maunawaan ni Bro Camacho. Okay? Yung eternal life natin, hindi na mawawala yan dahil bayad yan ni Kristo. Ito dapat maintindihan natin, ha? Bigyan nating halaga, Bro Camacho, yung may namatay na para sa atin, para hindi tayo mamatay. Ha? Bigyan natin ng halaga yung kamatayan ni Yahushua na may namatay na para sa atin, para hindi na tayo mamatay. Hindi, mamamatay pa rin tayo, kahit may nagbayad na. Bakit may mga babala na huwag kang magkasala, huwag kang tumalikod, huwag kang ganito, ingatan mo to. Bakit? Hindi dahil mawawala ang eternal life. Hindi nakabase yan sa gawa, hindi nakabase yan sa tao. Ano nakabase, Bro Camacho? Ano nakabase doon? Yung buhay natin sa laman dito, gaya na nababanggit sa 1 Corinthians 5:5. Ibibigay ang laman niya sa impyerno sa ikawawasak ng kanyang laman. Papaluin ka. Kaya humingi kami ng tawad para maabsueldo kami sa palo, sa disiplina ng Diyos. Di ba ang ating magulang, kapag nagkasala yung anak, pag tumalikod yung anak, tinakwil yung tatay pala ni Bro Camacho, itatakwil na rin siya. Ay, hindi. Ang paniniwala ko sa tatay ko, kahit na lumayas na nga ako tinuring ba ako ng tatay ko na ibang anak? Hindi. Inaantay. Ito yung parable naman gandang parable to, no, yung batang umalis sa kanyang tatay, no? Di ba? Nung bumalik, no, talaga naman inaantay niya. Hindi nagbabago ang Diyos Talagang hindi mawawala yung pagtalikod mo, bro. Hindi nawawala yung pagkaanak mo. Didisiplinahin ka. Kaya, dinanas ng batang yon? Yung binatang yon, yung anak na yon? Kumain ng kanin baboy. No? Pinaranas sa kanya na wala kang choice. Bumalik ka sa akin. Yun ang mga osas believer. Yun ang mga ligtas na tunay na ligtas, no? Babalik at babalik. Bakit? Kasi gagawa ang Diyos. Huwag mong limitahan ng Diyos, Bro Camacho, na ibalik ka ng Diyos sa kawan. Sabi nga, Bro Camacho, may maganda ng talata, no? Iiwanan niya yung 99. Aray ko po, yung mga ligtas, no? Na 99 iiwanan sa iisang nakawala. Sana maunawaan mo yung Bro Camacho, no? Mas mahalaga sa kanya yung nag-iisang nakawala sa kanyang kawan. Iiwanan yung 99 para hanapin yung nag-iisang yon. Ano maunawaan natin, Bro Camacho? Ano yung mauunawaan natin sa OSAS? May katiyakan. Walang katiyakan sa aral ng SDA. Bakit walang katiyakan? Nakadepende sa tao. Hindi nakadepende sa Diyos. Kung nakadepende sa Diyos yan, yung eternal life natin nakadepende sa Diyos, ay may assurance. May katiyakan. Nakadepende kay Camacho yung kaligtasan niya. Wala. Bukas maaring magkasala to, matisod to. Maaring sumablay to. Maaring matukso to, matalisod to, madapa ito. Tumalikod to. May katiyakan? Wala. Kami mga osas, hindi namin pinopromote ang kasalanan. Hindi namin pinopromote ang kasalanan dahil wala na yung wala nang impyerno. Ligtas na kami sa impyerno. Ito dapat maging malinaw sa mga osnas. One save, not always save. Ito yung mga dapat maunawaan ng mga osnas. Yung one save, not always save. Nagpapanggap to si Bro Camacho na osas. Kundi, ano siya? Osnas. Minsang naligtas, hindi ligtas palagi dahil nakadepende sa kanya. Ngayon, puntahan natin ang tawag ito? Yung katiyakan ng kaligtasan. Okay? Okay? Oo.
Ito yung problema sa OSNAS eh. Ito yung nakadepende sa OSNAS. Nakadepende sa kanilang sa kanilang will, exertion, nakadepende sa kanyang sarili. Kaya hindi to walang katiyakan, okay? Walang katiyakan. Okay? Tapos ano pa ba? May sasabihin ako, medyo nawala sa aking sa aking na-interrupt ako, okay? Okay? Ayun. Bakit ba nagpapakabanal ng mga OSAS? Bakit, bro Camacho? Bakit kami nagpapakabanal? Hindi dahil may impyerno kami, dahil pwede pa kaming mapahamak sa impyerno, hindi. Kami nagpapakabanal dahil ito ay bunga ng Espiritu Santong tinatakan kami ng Espiritu Santo na hindi nawawalang. Tinatakan si Bro Camacho tinatakan si Bro Camacho ng tatak ng Espiritu Santo, buburahin. Ay hindi, tumalikod eh. Tumalikod, buburahin ko yung tatak ng Espiritu Santo. Buti pa yung tatak ng halimaw, hindi na nabubura. Pero yung tatak ng Espiritu Santo nabubura. Kalapastangan ng aral yan. Yan yung mga aral na kalapastangan sa Holy Spirit. Nilalapastangan ng Holy Spirit na nabubura yung tatak ng Holy Spirit. Ngayon, puntahan natin bakit ang OSAS nagpapakabanal parehas ng mga OSNAS? Kasi ang pinalalabas ng mga OSNAS, itong mga OSAS believer na to, hindi nagpipigil sa sarili. Diyan magaling ang mga OSNAS eh. Diyan magaling ang mga OSNAS. Pinalalabas nila na itong mga OSAS believer na to, hindi nagpapakabanal. Hindi nagtitiis. Hindi sumusunod sa kautusan. Hindi nagmamahal ng kapwa. Nagpapakalulong sa kasalanan. Isang malaking paratang. Paninira. Yun na lang alam ng mga OSNAS eh. Yun na lang ang alam ng mga OSNAS na yung mga OSAS believer ay dahil hindi na wala ng impyerno ay magpapakasama na. Ibig sabihin, ito pala yung mga OSNAS na yan, ibig sabihin, pag nasa langit na pala ito, wala nang banta ng impyerno, pag wala na palang banta ng impyerno, ang gagawin nito magpapakalulong sa kasalanan. Kaya itong mga to, hindi talaga dapat maligtas. Bakit? Kasi, kaya lang naman sila nagpapakabanal, kaya nagpapakatino, kaya sumusunod sa kautusan, kaya nagmamahal ng kapwa, dahil takot sa impyerno. Hypocrisy! Mga hypocrite! Yung mga OSNAS na yan, mga hypocrite. Bakit? Yung mga OSAS na yan, sumusunod lang yan yung mga OSAS na yan, lulong na sa kasalanan yan kasi hindi na may impyerno. Hindi yun ang kaisipan ng mga OSAS believer eh. Hindi yun ang kaisipan namin bilang mga ligtas na. Hindi yan ang kaisipan namin. Bakit kami pinararatangan ng ganyan? Dahil may ibang naniniwala sa OSAS na nagpakalulong sa kasalanan? Kaya nga yung tumalikod dahil kaya katulad ni Judas, sa simula pa lang, alam na ng Diyos na hindi yan ligtas. Alam na ng Diyos yan ay hindi yan talaga magbubunga ng pag-ibig sa puso nila. Hindi yan natatakan ng Espiritu Santo kaya hindi nagbunga ng bunga ng Espiritu Santo. Kaya ano maintindihan natin? Yun na lang ang pinaka-tinatakbuhan ng mga OSNAS. Ano yung mga tinatakbuhan ng mga OSNAS? Magpapakalulong yan sa mga, may mga OSAS believer. Bakit? Meron bang, hindi lahat ng pulis, pag nangurap, lahat na ng pulis kurakot. Ang tawag dyan, kamang mga naunawa. May isang pulis lang na nangurakot, lahat na ng pulis kurakot. Meron lang isang OSAS believer na nanggahasa, lahat na ng OSAS believer magpapakalulong na sa kasalanan. Salamat. Salamat. Okay. At dako tayo mga kapatid sa ating second cross ng affirmative. 7 minutes, your time starts now. Okay. Ang una ko pong tanong, Pastor, Yes. doon sa John 15, okay? Yung bang mga nakakabit doon sa kay Kristo, sila ba ay ligtas na? Yes or no? Yung Objection, sumampalataya. Yes or no lang po. Okay. Sige. Yes or no muna. Siguro pa ulit ng Sagutin tanong. natin. Sagutin ko na, bro. Alam ko na. Okay. So, proceed sa sagot. Yes or no daw? Yes doon sa sumampalataya. Nung hindi sumampalataya, pinutol. Okay? Yung pagsasampalataya, may tatawag na saving faith. Sumampalataya ka, hindi sa yung kalahati sa sarili mo, yung kalahati sa Diyos. Pagsampalataya ito ng buong-buo, sinuko mo ang will. Okay. Lilinawin ko ang tanong para malinaw din po ang sagot ninyo. Diyan sa
John 15. Yun bang mga sanga na nakakabit kay Kristo? Meron ba silang buhay na wala hanggan? Yes or no? Nung una, wala. Yes or no, Nung una, Mr. Moderator? wala. Okay, Mm, so wala. ganito. Ang pagpipilian kasi dito yung sa yes or no, bro ba? Hindi meron or wala. Ngayon, Sige. so pipili ka ba, bro? Or Sige, pipili lang ako, bro. Pipili lang ako. anong pinipili mo muna? No. Proceed. No. Walang kaligtasan. Bakit? Kasi yung puno, tandaan po natin sa Romans 11:20, ito ay patungkol sa pananampalataya. Kaya yung puno, kailangan sumampalataya kay Kristo. Yung walang sumampalataya kay Kristo, pinutol. Kaya yung mga Hudyo ay hindi wala pa yung kaligtasan kasi wala pa yung pananampalataya nila kay Kristo. Kaya Okay. Sabi ninyo, dyan sa John 15, verse 1 to 5, yung mga sanga na kay Kristo, wala pang salvation. Ibig sabihin, hindi pa sila ligtas. Okay? Ngayon, sabi rito, yung mga sanga na hindi nagbubunga, aalisin. Yung mga sanga naman na nagbubunga, hindi aalisin. Tanong, alin ang may eternal life sa kanila? Yung inalis na sanga na hindi nagbunga o yung hindi inalis na nagbubunga? Categorical question po. Hindi inalis na nagbubunga. Ayun, ang bunga tinutukoy diyan, pananampalataya. Yan ang malinaw sa Romans 11:20. Okay? Ngayon, nung una, walang kaligtasan kung hindi mamamatay si Yahushua. Kaya nga tandaan po natin, nagkaroon ng kaligtasan ng tao dahil nagkaroon ng yung pangako andun na. Pero ang pangako ay mawawala ng bisa kung hindi na nag-resurrect si Yahushua. Ano daw yung pananampalataya daw? Ano daw? Baliwala. Ibig sabihin, nagkaroon ng effect, nagkabisa ang kaligtasan nung siya ay namatay. Kaya yung mga Hudyong hindi sumampalataya ay pinutol. So, next question po. Amen. John 15. Okay? John 15, 1 to 5. Sabi po ninyo, may eternal life na yung mga sanga na nagbubunga. Hindi ba't itong mga sanga na ito na nagbubunga ay na nakakabit doon sa puno na sinasabi nyo kanina na yung nakakabit ay walang eternal life? Alin po sa dalawang magkakontra nyo ulit? Nasagot na ito ang panghahawakan ko ngayon pong gabi. Okay. Panghawakan mo, yung wala pang eternal life hanggat hindi pa si Yahushua ay nabubuhay ng muli. Nalinaw, no? Kung hindi si Yahushua ay nabuhay ng muli, ay baliwala ang iyong pananampalataya. Ano maintindihan natin? Nagkaroon ng kaligtasan yung punong olibo dahil sumampalataya na sila. Saan? Sa pagkabuhay ng muli ni Kristo, yung Ebanghelyo. Okay? Ngayon, pinutol yung mga hindi sumampalataya. Next question. Okay. Papaano po ba ang tao maikakabit sa puno ng ubas? Papaano po? Hindi po ito categorical answer. Gusto ko lang malaman, papaano ba ang tao maikakabit doon sa puno ng ubas? Yan, tama. Ang ganda ng tanong. Romans 11:20 nga, sa pamamagitan ng pananampalataya sila ikinabit. Okay? Kaya kung walang pananampalataya, puputulin. Malinaw, no? Pinutol sila dahil wala silang pananampalataya. Nireject nila si Yahushua. Nagkaroon ng pagkakataon nitong hintil. Yung bungang tinutukoy dyan, pananampalataya. Pag ikaw ikinabit na, lilinisan ka ni Kristo para ikaw ilalo pang mamunga. Tutulungan ka ng Diyos. Hindi yung nakadepende kay Bro Camacho ang kaligtasan niya. Na kailangan manatili siya, magtiis siya. Kailangan hindi ganun. Next question po. Kasi sabi po ninyo, para ang tao ay maikabit doon sa puno na si Kristo, kailangan sumampalataya. Meron bang ikinakabit na hindi sumasampalataya? Meron bang ganon? Na ikakabit siya kay Kristo pero hindi siya sumasampalataya?
Meron ba? Ay, Wala. hindi nga po. Wala po. Dahil para kay kaikabit, para ka manatili sa kanyang sanga, para kayo ikabit at manatili sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya hindi po sa gawa na wag ka, kumain ka lang ng baboy, tanggal na kaligtasan. O, hindi ka lang nagsabat, tanggal na kaligtasan. Ay, nako. Ayun, alapasta nga na sa tatak ng Espiritu Santo yan. Ano, sulat bura, tatak, bura, tatak, bura. Ay, mali po yun. Mali po yun. Alapasta nga na sa Espiritu Santo yan. Okay, next question. Sabi nyo kanina, Hmm. yung mga nakakabit sa puno doon sa John 15 ay walang kaligtasan. Sabi nyo po yun eh. Then dito naman sa pangalawa, sabi po ninyo, may kakabit ka doon sa puno kapag may pananampalataya ka. Sabi nyo rin sa inyong pahayag kanina, kapag ikay sumampalataya, mayroon ka ng eternal life. Okay. Ang tanong po ito, uulitin ko lang po ulit bilang pagkaklaro. Kapag ba nakakabit sa punong olibo, meron bang eternal life? Yes or no? May eternal life, pero wala pa po yung kaligtasan na yung eternal life na Time na. Okay, so Salamat. dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. So dako tayo sa ating final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna kay Mark Tejas. Ang layo ng sagot mo, Pastor Mark. Shoutout din kay Alpog. Parehas kayong mali dyan sa English. Cut off, pero sa Greek hindi yan cut off, kundi lift up. Shoutout din mga kapatid kay Emmy Alfonso. Shoutout kay Gomer Novelero, kay Johnson Amican, Denmark Santiago at Richard Thompson. Shoutout din kay Patty Land. So okay lang mang rape, pumatay, basta di lang tatalikod sa baptist nyo. Shoutout din kay Luis. Pambitag yung question, parang serpent lang. Shoutout din mga kapatid kay Mark Harris. Nagka-utal-utal ka ngayon, Pastor Mark, sa sagot mo. Parang okay, hindi na to pwedeng banggitin. August Magnus, ligtas yun, basta hindi tumalikod sa pananampalataya na ligtas minsan, ligtas magpakailanman. Shoutout din mga kapatid dito kay Eme Alfonso, ayusin ninyo mga osas, di natin mahatak si Bro Rasha niyan. Ako na yata naghahatak kay Bro Rasha, rambulan ng mga osas view. At shoutout din kay Paiser Cloud, may tumatalikod sa pananampalataya. August Magnus, walang new creature sa maling doktrina. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid, dako tayo sa final conclusion. At again, ang topic natin ay patungkol dito sa ang OSAS version of Fernando Camacho Jr., ang biblical at tama bilang negatibo. Brother Mark Umbao ng Oneness Born Again. 5 minutes, your time starts now. Okay. Ang malinaw na na napatunayan ko sa gabing ito ay nagpapanggap si Bro Camacho OSAS believer. Nagpapanggap. Nakikiuso lang siguro nakikigaya Mali po 'yun, maling magpanggap na OSAS believer ka pero hindi ka talaga OSAS. Bakit hindi OSAS? Kasi nga po, hindi naman siya ligtas palagi. Tama ba Bro Camacho? Dapat OSNAS ka, nagkamali ka yata ng tinayo ang tema. Dapat ang tema ni Bro Camacho, OSNAS, one saved, not always. Maaring maligtas, maaring hindi maligtas, not always. Hindi laging ligtas palagi, hindi laging ligtas. Dapat yun yung posisyon ni Bro Camacho. Nagkamali siya ng temang na napili. Oo, nagkamali siya ng temang napili. Yun ang malinaw na naganap sa aming discussion. Ngayon, ano naman na napansin kong mali sa 'di ba sabi ko nga itatama ko yung ipapaliwanag yung tamang kahulugan ng OSAS. Ano po 'yun? Ang kahulugan po ng OSAS, ito po dapat nating maintindihan. Pag ibinigay na sa iyo, hindi bigay bawi ang kaligtasan. May katiyakan ang kaligtasan. Fully paid. May namatay na. May nagbayad na. Bakit magbabayad ka pa uli? Ha? Yan ang OSAS. Ulit nilawin ko ha. Ibinigay, walang bawian. Katiyakan ng kaligtasan. Bakit? Sa kamay ng Diyos. Pagkahawak ka ng Diyos, may katiyakan. Hindi sa kamay ng tao. Katulad sa pinalalabas ni Bro Camacho, depende sa kanya yun. Kung mananatili siya. Kung ayaw niya na, hindi na siya anak ng Diyos. Pag ayaw niya na gusto niya na kumawala sa kawan, hahayaan siya ng pastol niya. Aroy, may ganun ba? Wala. Guni-guni ang ganung kaisipan. Ang pinaka gusto ko dito,
bayad na tayo sa ating pagkakasala. No, may namatay na. Bakit mamamatay pa tayo? May namatay na eh. Tapos, tandaan po natin ang osas, buong tiwala namin, isinandal namin sa aming Diyos. Wala kaming tiwala sa aming sarili. Hindi namin kayang magpakatino. Hindi namin kayang makasunod sa kautusan ng 100%. Hindi namin kayang makapagpigil. Pero nagsusumikap kami gaya ng mga osnas. Yung mga osnas na nagsusumikap magpakabanal, ganun din po kami. Ang pinagkaiba lang namin, hindi para makaiwas sa impyerno. Kung hindi saan? Sa ano dahilan kung bakit kami nagpapakabanal? Dahil totoo yung pagmamahal namin sa aming kapwa at totoo talaga ang pagmamahal namin sa aming Diyos. Naalala ko ito, madalas kong kinukwento ko to hindi to pag-aangat ng bangko. Yung kapatid ko, nanay ko at lola ko, kahit hindi nila ako kayang saktan, kahit wala naman akong mamanahing pera sa kanila, wala naman akong inaasahan sa kanila, pinagsilbihan ko sila. Inuhugasan ko ang puwet, inaalagaan ko. Bakit? Yun yung totoong pagmamahal. Hindi dahil takot sa impyerno. Hindi dahil takot sa papaluin ako ng nanay ko at lola ko. Yun ang totoong pinanggagalingan ng aming pagtitiis, ng aming pagsusumikap. Yun ang gusto ng Diyos. Alisin mo sa picture yung impyerno. Magpakabanal ka, sumunod ka sa kautusan, magmahal ka ng kapwa mo dahil mahal mo talaga sila. Hindi dahil takot ka lang sa impyerno. Ang tawag dyan, hipokrito! Mga hipokrito, mga osnas na ito. Kaya may nabasa ko may nagsalta sa comment kanina, no? Kahit pumatay na yan, ligtas pa rin. No? Parang pagkakataon na natin gumawa ng kasalanan. Wala nang impyerno. Magpakalulong na tayo sa kasalanan. Ay, talagang yan ang kalikasan ng mga hindi ligtas. No? Yan yung kalikasan. Yan yung ipinanganak sa laman, hindi sa espiritu. Kasi pag pinanganak ka na sa espiritu, ano ang desire natin, bro? Ano ang desire ng ipinanganak sa espiritu? Maka-spiritual na bagay. Oo, maka-spiritual na bagay. Kaya, ang malinaw dyan, sana may kahit paano, may napulot tayo kung ano talaga ang totoong kahulugan ng osas na pinaniniwalaan naming mga osas believer. Huwag nating dumihan. Huwag nating puro paratang lang ang alam natin. Nakikita ko sa Facebook, puro paratang. May gumawa lang na isang ng rape lang. Lahat na ng osas ay ano tawag dyan ay yan, ang tawag ito, mapanghusga yung mga ganyan. Nilahat na, no? May isang pulis lang na nangungutong, lahat na ng pulis nangungutong. Mali pong Oo, mali po yun. Mga tayo na nanampalataya sa Diyos. Yeah. Salamat. Dako tayo mga kapatid sa final conclusion ng ating affirmative. Brother Fernando Camacho, your time starts now. Okay, so ito last na po ito, may na lang oras. So gusto ko muna nga inigit ito na takot daw sa impyerno, no? So misinterpretation na naman ito, chismis na naman ito. Ito po yung tamang pagpaparatang. Kasi ang doktrina namin, hindi kami takot sa impyerno. Sabi doon sa Ecclesiastes 12, 13 hanggang 14, yan po ang doktrina namin, matakot sa Diyos. Hindi sa impyerno. Sablay na naman pang negative dito. At yun pong yung aking pong pundasyon, paalala ko lang po, hindi po natutulan ng negative side. Ibig sabihin hanggang ngayon, natapos na ang debate, hindi niya tinutulan yung pong aking mga poste. Hindi natutulan ang aking poste. Kundi pinaamin pa natin siya at siya naman ay umamin. O ngayon, ito pa isa. Yung daw nakasalalay sa akin, kumbaga, nakasalalay sa tao yung yung salvation. Ano po? Okay. Ang salvation po ay napakita ang Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao. Pero ang tao ang magpapasya kung yayakapin niya ang salvation. Bakit? Kasi maraming tao gusto ring maligtas, hindi lang naman Christianity may doktrina diyan . Ang Islam may doktrina din ganyan. Ngayon, yung mga Islam pagka hindi sumampalataya na, sila ba ligtas?
Oh, Hinduismo, may salvation doctrine din sila. Buddhism, meron din. Hinduismo, yung Sikhismo, marami po yan, pati yung Jainismo at yung Taoism. May salvation doctrines din sila at yun din ang pinanghawakan nila. Ang tanong ito, sino ngayon ang magpapasya kung na kanino ang tunay na kaligtasan? Hindi ba tayo rin ang magpapasya? Kanino tayo maniniwala? Sa Christianity doctrines ba na ipinapangaral ni Kristo? O dito sa mga iba't ibang mga nabanggit nating Buddhismo, Hinduismo, Taoism na may salvation doctrine din? Meron tayong kalayaang pumili. Nagkataon lang na mas pinili natin ang sampalatayanan si Kristo. Kaya nga Epeso 2:8 hanggang 9, John 3:16, unang Juan 5:13, nagkakatalo sa pananampalataya. Pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi basta maniniwala ka lang sa salvation. Uriin mo kanino salvation ba ang dapat mong tahakin. Yung OSNAS, hindi ito kapit sa amin. Kasi maliwanag sa topic ko, eto. Yan ang paksa ko. Ang OSAS version ni Fernando Camacho ay biblical at tama. Alin ito? Ito'y angkop lamang sa mga nananatili sa pananampalataya. Nagiba ba yan? Hindi ho nagiba Sinang-ayunan nga Yan po yan mga kapatid. Ngayon. Eto pa kapiraso na lang kasi ito Doon sa John 15, John 15. Maliwanag pong nabasa natin. Nagkaroon siya ng kontra nga ron Yung mga nakakabit kay Kristo, sabi niya, sa kahulihan, mga ligtas. Yung hindi nagbubunga, siya rin nagsabi, doon sa ikalawa niya hindi ligtas. Kung ito'y ligtas, at yung hindi nagbunga, hindi ligtas, saan ilalagay? Siya na rin ang nagsabi, itatapon sa apoy. O di mali yung osas niya, at ang tamang osas yung sa akin, yung mga nanatili. Ganyan lamang po yan ngayon, eto pa. Eto pa. Dito sa unang Timoteo 4:1, napakaliwanag. May mga nananampalataya tumalikod sa kanilang pananampalataya. Nakinig sa espiritong mapandaya Ano tinalikuran nila? Pananampalataya. Ano pananampalataya yon? Tunay na pananampalataya yon. Hindi yung fake na pananampalataya. Tinalikuran nila tunay na pananampalataya at nakinig sa espiritong mapandaya. Yung ba ligtas pa rin? Hindi na. Unang Juan 5 nga yung kinaroroonan ni Kristo, kinaroroonan ng buhay. Yung hindi kinaroroonan ni Kristo, walang buhay. Tita mo? Ito pa, Hebrew 10:35. Kaya huwag kayong mawalan ng pananalig. Bakit sinasabing huwag kayong mawalan ng pananalig? Kasi may tendency ang tao mawalan ng pananalig. Kaya sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong mawalan ng pananalig. Ano iiral po dyan? Free will. Time. Kaya sabi, kayo'y mag-time na. Salamat po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate between SDA and Born Again mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating audience. Unahin natin si Brother Fernando Camacho. Yes, of course, unang-una, pinasalamatan natin ang atin pong Panginoong Diyos sapagkat napangyari ang usaping ito na magiging katuwang ito ng mga nagsusuri ng katotohanan. Ano po? At siyempre, bukod sa ating Panginoong Diyos, pinasalamatan din natin ang atin pong buting Pastor Mark Umbaw dahil dito sa Lambingan, nagkaroon ng ganitong pag-uusap. At siguro masusundan pa ito sa hinarap. At ganun din sa very patas na nag-moderator, ang kapatid na Russia, ang moderator ng Pilipinas, ang pambansang moderator. Maraming salamat. At talaga pong kayo ay lalo lumalago sa inyo pong ginagampanan. Actually, si brother, si kapatid na Russia, may OSAS version din yan Ayan. At siyempre sa comment section, ikinantay, no? Sa comment section, maraming salamat po sa inyo
Ano? At inuulit ko, ito po ay version lamang ni Fernando Camacho Jr. Maraming salamat po sa inyo. Hasta la vista. Viva Adventista del Septimo Dia. Chokbok Hamnida. Mispa po sa inyong lahat. Shalom. Okay. At pasasalamat din, Brother Mark. Nais ko rin magpasalamat sa unang-una po talaga sa Diyos kasi yung binigatan ng pagkakataon. Ginamit ako ng Diyos para maibahagi ang totoong ebanghelyo, totoong mabuting balita ng kaligtasan. Okay? Ganun din, nagpapasalamat ako sa ating patas na moderator na sana pagbigyan ako minsan, kami magkaharap sa gantong paksa. Ikinanta kita eh. At isang karangalan na makaharap ang ating si Bro Camacho na alam natin ay isang veteranong debatista. At ganun din sa mga osnas at saka osas sa ating sa mga nanood, sumaybayba at sa mga kapanood pa nito. Yun lang po. Maraming salamat, mapagpala. Ang kapayapaan ay sumayin nyo. Salamat po. Salamat. Okay. At Russia TV, gusto din ko pasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dulang ito, pwede nyo akong i-PM mga kapatid or mag-comment kayo dyan mga kapatid dahil sisikapin ng dalawang ito na sagutin kung okay naman ang inyong mga hamon dyan. Please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV. Siyempre mga kapatid, you can follow this both gentlemen here kung gusto nyo magsuri sa SDA, Born Again Oneness mga kapatid. So, pakipollow na din ako sa aking Facebook. So, dyan nagtatapos ang ating debate at this is Admin Russia ng Russia TV and we're out.